Sa Malta, ang mga church doon, meron at least 2 orasan sa labas. Bakit daw? At least 3. At least 3 ba? Tapos yung isa lang doon, yung nagtetel ng totoong time. Kasi ayaw daw nilang malaman ng devil yung totoong oras para hindi makagulo sa ganap sa church. Ano kaya dito? Actually, medyo ganito si Tonette. Hey there, Tipiter. I'm Vince, and I prefer the aisle seat. I'm Yosh, and I prefer the window seat. Welcome to our brand new show where we kiki with our friends about their favorite trips, but only if they take the middle seat. And for our first episode, special yung pinilit nating paupuin sa middle seat. Kasi sa mga kaibigan natin, sila yung pinakasikat, pinakamayaman, and pinakawalang kwenta. Please welcome from XX Lovers, Directs JP Habak and Antoinette Hadaune. Yay! J. Don. Pero linawin natin, hindi po sila mag-ex-lovers. Ang ala. Siya na yung director and writer ng movie. Yes. Kailangan malinaw yan kasi nakakakilabot. Thank you for clarifying. Breaking our silence. Pero, congrats muna kasi napanood namin ni Vince yung movie. Sobrang na-enjoy naman natin. Showbiz! Tsaka ako kasi, pinalaki talaga ako nung generation na yun. Kasi gimmick boy talaga. Gimmick, like yung show, gimmick boy ako. Nakuha ko yung mga, like yung Essie, Joey, nagets ko yung mga references. So yung XX Lovers, sinut yung significant portion of the film sa Malta. So kaya sila nandito, guys. Kasi may travel component. Like most naman ng movies ni Tonette and JP, laging merong travel component. Diba? So, unang tanong natin is, bakit Malta? Sa 44 countries sa Europe, bakit Malta? Sinong may kagagawan? Sino nag-desisyon? Actually, kasi hindi pa nakamotang mahal. Ginawa ng Dream destination, ano namili? Malta. Pero yun nga. So na. Ano ba yan? Ano? Hindi mo na tinulungan. Hindi kasi nga yung Malta, so di ba parang, so yung Philippines kasi, tsaka yung Vatican City, sila na lang yung natitirang bansa sa buong mundo na hindi legal ang divorce. So, anong kinalaman ng Malta? Malta yung last country na nag-legalize ng divorce. Oh! Eh, malaking component din dun sa film yung theme ng annulment, ng divorce. So napili namin yung Malta. Tapos, yung Malta, malaki yung similarity niya sa Philippines kasi parehong dominantly Catholic. Yes. So, pero kahit parehong dominantly Catholic, malayo na yung pagiging progressive ng Malta. Kasi, yun nga, may divorce, may same-sex marriage sila. Tapos, aside from that, yung Malta kasi, di ba, portions of Game of Thrones, dun sinut. Gladiator 2. Gladiator 2. Parang, yung itsura ng Malta, ano siya, maraming sites doon ay UNESCO World Heritage Site. Eh, di ba yung pelikula, pinag-uusapan niya yung about past and moving on. Pero yung Malta, isa siya sa, pinipreserve nila yung past. Parang may irony doon sa love story ng characters ni Marvin at Jolina na, ano ba, mag-move on ba tayo from the past o dapat binabalikan natin lagi yung past at pinipreserve? Ang dami ko gusto sabihin, pero kasi baka ma-spoil, so hayaan na lang natin. Sabihin mo na! Hindi yun nga. Hindi. Okay na yun. Okay. Mamaya, pag pinag-usapan natin yung Malta. Ano yun? yun? May nag-text. A few moments later. Well, before tayo mag-proceed about Malta, magdaro muna tayo. Dito sa show na to, pinipilit namin lahat ng mga umuupo sa middle seat to play games with us. And so, sa ayaw nyo sa gusto, kahit ikakasira ng reputasyon nyo, bilang director and bilang UP graduates, kailangan yung maglaro ng game natin for the day. And dahil Malta ang topic natin this episode, we're gonna play a little game called Malta or Malate. So, here's how it works. Magsasabi kami ni Vince ng mga facts or mga trivia about a certain place. Tapos sasabihin nyo kung sa tingin nyo yung tinutukoy namin ay Malta
or Malate. Alam ko, expert na expert kayo sa malate. Hindi ko naman alam kung anuhan yung malate nung anuhan niya. Wow. So, each correct answer gets 1 point, and kung sino yung mas mataas ang score, after 10 questions, siya yung tatanghalin nating mas maltalino. Wow. Kainit na. Ready na? Go! Nandun ba yung mga sagot? Okay, game yun. At dapat hindi nyo kita. Mandaraya para matusig. Okay, Malta or Malate ha? Mandaraya ba to? Oh my God. Mandaraya. So mag-uumpisa tayo, madali lang. So madali lang. Baka makita ko. Wow. Mas honest ako. Kailangan mo ng Schengen visa para pumunta. Nang Malate! Oh, so Malta or Malate? Malta. 1 point for JP. Pala, hindi true or false. Okay. Meron tong 3 UNESCO World Heritage Site. Yung nakapatok sa basong tanggal. Malta. Excuses. Tama! Yung origin ng pangalan nito means sweetness. Malate. Galing. Mali! Malta! Ito hindi rin alam. Yung Malate. Maalan. Oh, Mal- sorry, nakorek ko to. Talaga? So, pag mali siya, sa akin yung point. Hindi. Pwede nyo naman score 1-1, no? Hindi, ang trivia natin guys, yung Malta, ang name niya galing sa, I think, Greek. Basta yung word is melite, which means sweetness. Dahil daw, sa Malta maraming bees noon. Oh. Yeah. Ang Malate, galing siya sa word na maalat. Kasi malapit sa dagat. Sa Manila Bay. Okay. Ito yung filming location ng Limo. Malta. Nagulat tayo. Magulat ka sa Malate. Si Daenerys nasa Malate. Okay, Di ba mo to? sige, itong lugar na to, mayroong 359 59,000. Alphabet. Agad-agad kasi. Malate. Complete natin. Itong lugar na to ay mayroong 359 churches. Still. Actually, 365. Totoo. Ay, talaga? Oo. O, basta 300 plus. Kahit alin, walang 300 plus sa Malate. So, ayun, sa Malta. Wait lang, bibigyan mo natin ng point si JP kasi nag-steal siya, or hindi? Wala naman Dalawa lang naman yung option. Pero sabi nga nila, nung nagpunta kami doon, may 365 churches in Malta, one for each day. Year. Paano pag-repeat? Eh di merong isang Nawawala. lucky church na hindi mapupunta. Its main church is Our Lady of Remedies. Malate. Malate. Tama. Our Lady of Remedies. Remedies. Pero Remedios nga yan. Remedios, okay. Sa Malta, yung main church nila is Basilica of the Assumption of Our Lady. Okay. Ay, meron akong trivia Ano? sa Malta. Sa Malta, ang mga church doon, meron at least 2 orasan sa labas. Bakit daw? At least Meron- 3. At least 3 ba? Yung iba kasi 2 lang daw. Anyway, at least Iba yung 3. tour guide kasi ni JP. Oh, sorry. Ano siya eh? Italy Ano lang, yung self. Meron daw at least 3 na church sa clock sa labas ng church kasi tapos yung isa lang doon yung nagte-tell ng totoong time kasi ayaw daw nilang malaman ng devil yung totoong oras para hindi makagulo sa ganap sa church. Diba? Ang tanga ni Devil. Medyo bobo. Bobo. Tingin nila bobo si Devil. Parang game yung 2 truths, 1 lie. Oo, ganun. So, Ay, yung Devil, two parang, lies. ano kaya dito? Medyo ganito si Tonet. Yun eh. Parang nalaman mo ba? Parang effective pala siya. Ginagaslight niya siya. Okay, Devil. Okay, next. Dito makikita ang Fort San Telmo. Fort San Telmo. Or Fort St. Elmo in English. Mata. Tama. Ano na score mo? Oh, hirap naman dito. Yung contest na sila. Nagiging ng score. Sumasagot na nga. Hirap na ako. Oh, ito, may population siya ng 550.
Hinahayaan ko lang si Malta. kasi bira. 550 persons yung Persons at akala 1,000. 550,000. 1,000. Malta. Malta. So, sa tingin nyo, ano yung population ng Malate? 5,000. Hindi mo parang ganyan. I think Malate. Malate lang, no? Sa bagay, Malate lang. Hindi, 100,000. 100,000. Tama. I think that's one more. Yung yung revenues ba, yun yung Malate Church? Yun yung Malate. Okay. Sa bagay, kasi pag yun yung tinanong nila, ang main church nila ay Malate Church. Okay, ang kauna-unahang modern mall dito, ang tawag ay... Malate. Sige, for one... Tama, pero one more point, magiging 3 points ka kung masasabi mo yung pangalan ng kauna-unahang modern mall sa Malate. Oo. Robinson's Manila. Malate, di ba? Di ba? Harrison Plaza. Quezon Plaza. Napuntahan nyo na ba? Napuntahan ko na yun. Most iconic dish nila ay Malta. Ano yung most iconic dish? Ano yung national dish ng Malta? Kulong. Alam ko, rabbit. Rabbit. Plus 4. Ay, bibigyan natin siya. Daya. Noong 2023, yung mga naging victims ng homicide or murder, Ay, ayun na. Dahil. Malate. Complete natin, Noong 2023, yung naging victims ng homicide or murder ay 3 tao lamang. Yun, sobrang baba ng crime rate dito. Siyempre, ang sagot doon ay Malta. Hindi naman Malate. Never. Pero ganun ka baba yung crime rate sa Malta. Parang from 2014 to 2023, meron lang silang around 50 plus lang na victims ng murder. Yung murder rate nila 50 lang. Bakit daw napatayan? Hindi ko Gusto ko parang bakit? Bihira ang Virgo. Tsaka Gemini. Kailangan natin ng tiebreaker. Edit out. Hindi, may tiebreaker tayo. Hanap pa. True or false? Ang national animal ng Malta ay falcon. False. Tama. O, si Jamie. Nilalo ko Ano ba? Rabbit? Sampagita. Ang national animal nila ay, ang tawag ay pharaoh hound. Kaya national animal rabbit, tapos kinakain nila. Oo, ngayon nga eh. After nung very victorious run ni JP Habak sa ating kauna-unahang Malta or Malate. May susunod pa rin. Kahit hindi na So, pag-uusapan na natin yung Malta. Kami ni Vince, nagpunta kami sa Malta noong 2017. Ang tagal na pala. 2017 as part ng aming Mediterranean tour. Oo nga. Parang Athens, Malta, Santorini. Tapos dapat may Cyprus, pero ayun. So yung Malta kasi, tulad ni JP, ako dream destination ko yung Malta. As in, pangarap. Alam ko kasi yung Valletta na maganda siya. Ganun. Kaya talagang tinry namin na pumunta ng Malta. Pero, ang mura kasi ng flights from Athens. So, kung pupunta kayo ng Malta, ang pinakamurang flights mahahanap nyo parati ay from Athens or Rome. Ano ba? Yun yung parang, kayo saan kayo nag-connect? Kami noon, ibang sila eh. Parang Middle East na. Oo, Dubai. At tapos diretso na ng Malta. Hindi, pero meron siyang parang may isa pa. hindi siya layover pero Cyprus. Pero Parang hindi nag-suggest lumabas. na ng mga bagong... Yun ang P2P. Kasi parang may parang, yung bababa ng Cyprus dyan. Tapos please throw your, kami pag pinaglinis ko. Throw your garbage. Kasi may dadating na po. Ang tanong ko, si JP kasi, syempre, pangarap niya yung Malta, so alam niya what to expect. Ikaw ba, Tonet? Alam mo yung dadatnan mo sa Malta? Hindi. Wala talaga at all? Wala. Pero ano yung na-imagine mo before yung trip? Oh my gosh, wait. Sorry. Yun yung reaction niya before yung trip. Alam ko lang na... Dito mo sabihin. Alam ko lang na siya, UNESCO World Heritage Site. Na kasi nga, tas Game of Thrones. So, mas ruins. Yun lang yung alam ko sa kanya. Wala talaga akong alam sa Malta, sa lugar. Tapos ikaw, JP, na-reach naman yung expectation.
Oo. Parang kung ano yung nakita ko dun sa mga photos sa Google, yun naman yung nakita namin. Pero, ang ganda talaga yung Valeta. So, yun yung isa sa mga UNESCO World Heritage. Yung city, ano? Oo. Kasi ang ganda talaga kasi mga windows. Parang yung mga souvenir nila. Totoo! Sobra. Ito! Kasi yung mga windows. Hindi ka na to eh. Hindi. UNESCO World Heritage Site. Tapos window. Hindi, tingnan mo yung mga building doon, yung mga windows nila, sobrang colorful. Tapos, isa yun sa mga parang mga souvenir na mabibili mo, like magnet, ganyan. Ba't may nabili kong magnet? Maalala. Bumili ba? Ewan ko kasi. Nung nagpunta kayo doon, gano'n kayo katagal? Kasi significant part ng story talaga yung Malta. Gano'n katagal nyo siya, Shino? Ano lang, less than a week. Mabilis lang talaga. Pero yung stay nyo, mas matagal. More than a week na. More than a week. Mas matagal siya. Tapos, before pa kami nag-shoot, nag-ocular. So, ocular yun. Ocular. Matutour. Oo, ocular. Huwag ka na sa ano. May ba? May kayo nag-ocular? May, summer, ay, patapos na yung spring. Oo. Nag-ocular sila. So, ocular in film terms ay, parang ocular sa kasal, ocular sa normal na ano. Or recce, R-E-C-C-E. Pupunta ka dun sa location para i-check ng director at DOP at PD yung mga angulo, okay ba yung location. Yung pinaka-main square nila, di ba natatanda mo pa, may mga Christmas lights. December kasi yun eh, yung mga sa streets. Meron pa ba? Kasi nung nagpunta kami nung May, yung sa mga main street nila, talagang may mga Christmas lights. Parang all year ata nandun yun. Tsaka yung weather kasi hindi nagbago. Parang yung May, na supposedly nga patapos na yung spring, tapos nag-shoot kami ng December na, winter na. Parang ganun yung lamig. So, parang hindi rin kami nahihirapan sa wardrobe. Tsaka nung nag-ocular kami, parang naikot ata namin yung buong Malta in 3 days. Kasi maliit lang talaga siya Maliit eh. lang. Isa pang trivia natin. So, Malta is one of the 6 micro-states sa Europe. 6 lang yon. So, yung next game natin, no? Hindi, pero alam niyo ba yung other 5? Hindi. Ano? Pili ko may alam si JP. No? Netherlands. Hindi naman. Sorry. Hindi ko alam. So, yung, Cyprus. hindi kasi considered Middle East ang Cyprus. Kahit nag-Greek sila. So, yung 6 Slovenia. Uy, malaki yun, ma'am. Ano yung Slovenia? Oh my God, guys. Hindi ko alam. Vatican Magaling City. sa geography. Vatican City, 1 point. Thank you. Oh my God. Mga talino. So, yung 6 na states kasi, micro-states ay Liechtenstein, Saan ba Liechtenstein? dahil sa Switzerland, Oh. Vatican City, Monaco, San Marino, Andorra, and Malta. Yeah. Pero dun sa anime, napuntahan na namin ni Vince yun lahat. Eh. Ang pinakamaganda talaga is Malta. Malta talaga. By a mile. Kasi, Tapos, ilan yung... Hindi Monaco. Maliit lang kasi yung Monaco eh. Parang, kasi Malapit laki lang siya ng Central Square. Tsaka, Akala ko Monaco yung mas maganda. Sa Monaco yung F4 racing, di ba? sobrang highly urbanized. Yung Monaco. F1. Ay, F1. San Francisco. Parang may effort din naman. Hindi ko alam. Bakit ang scouting sila nag-racing sila? Sinawa sila eh. Wait, so saan kayo nag-stay? Sa Valletta mismo? Sa Valeta. Tama, sila yung pinakamayaman. Pero kasi, yung Valletta, yun na yung pinakamura doon sa ibang mga locations namin. Parang, kailangan pa rin namin mag-drive ng mga 30 minutes no, papunta sa locations. Kasi kung ang kukunin namin, yung mas malapit talaga sa location, mas mahal. Kasi diba, parang may iba't ibang mga lugar doon pang mayaman talaga, doon nag-stay. Yung mga luxury hotels, ganyan. So, hindi kami doon. Medyo malayo yung hotel namin dun sa parang center. Oo. Pero, kasi, Saan ba kayo nag-stay dati? Hindi sa Valletta? hindi sa Valletta, pero kadikit lang din.
Parang yung area just outside Valeta, ang tawag doon guys ay Slima. Slima. Oh. So doon kami nagstay kasi nandun yung mga murang hotels. Pero Tapos, maganda din nag-shoot din tayo sa Tracking lang. tracking. tapos para makapunta kayo sa Valeta, yung Valeta kasi guys, yung sobrang ganda. Pero ang maganda pag nagsistay kayo sa Slima, yung view mo, Valeta. Kasi nakikita mo siya. Tapos pwede mo kasi i-boat yun. So binuboat namin siya papunta sa Valeta. Ayun. So yung Slima, siya yung area just across Valeta. Tapos okay lang naman, very accessible lang naman. Most ng mga attractions na pupuntahan nyo dun sa area, nasa Valeta. Kasi nandun yung Fort St. Elmo. Fort Yung Bonifacio. gardens. Ayun. So, pero madali siyang i-boat, di ba? Binoboat lang natin. Tapos nilalakad lang namin siya. Tapos may mga museums na sa mismong city. Doon tayo kumain nung last day. Nalala mo yung... Ay, oo nga, oo. Slima yun. Ano pa yung mga napuntahan niyo? Gozo. Yung tas- isang island. Island. Makaila Iroro. Yan hindi namin Hindi natin napuntahan. Kasi guys, yung Malta, meron siyang dalawang main islands, Malta and Gozo. Yung nangyari sa amin is, alam niyo yung Azure Window nga, yung may arco na island. So, pupunta kami ni Vince dapat doon, kasama yun sa plano namin. Gumuho yung arco. Wala na siya ngayon. Yung ganon, yung Yung kita mo yung sunset. Parang, yung may papasukan ka. Oo. Dingli Cliffs. So, yun na yung, dati kasi, yun yung icon ng Malta. Yung arco na yun. Bakit siya gumuho? Ano nangyari dun? Parang nag-erode na, siguro matagal siya nakatayo. So, over time, nag-erode siya dahil sa, alam niyo, waves. Ganda pa naman, no? ganda nung kita mo yung sunset. Oo, sa butas. Wala na pala yun, kaya pala hindi. Kaya hirap kami noon. Parang nasaan ba ito? Hindi ko naman alam! So, hinanap niya talaga? Hindi sila. Sabi ko, okay ito sa dino. Sabi ng mga element, wala talaga yan. So, yun. So, guys, wala na yun. Huwag nyo nang hanapin. Pero papakita namin sa inyo sa screen ko ano itsura. Pero hindi pa rin yung Dingley Cliff. Yes. Pero nag-ship kayo lang, di ba? Sa Ibang ano cliff kami, kami. sa yung pangalan. Akala ko doon kayo Pero maganda pa rin. Kasi yung Dingley Cliff, although isa talaga siya sa mga gusto naming pag-shootan, hindi na siya wise kasi yung logistics sobrang layo. Tapos parang magko-cross pa, di ba? Magko-cross pa ng border. Di border. Cross ng dagat. ng dagat. Malala. So parang dahil nga konti lang yung oras namin, konting shooting days lang kami. Actually, ang dami namin na-ocular na magagandang locations talaga. Like, meron pa doon parang salt bed na paggawa ng salt. Tapos parang, ba't tayo nandito? Napadaan lang. Oo, parang binabaga Si kami. Margaret Ano yung pinaka-nagustuhan yung lugar? Ako yung yung Valet, yung MD na. MD. Pinunta natin yun. MD na, tsaka yung... Ito naman parang lahat nakakalimutan ko. Parang, hindi naman unfounded yun. Nakaremind naman. Tsaka may isa pa, letter B yung pangalan niya eh. Nag-shoot, yun yung isang location. Batangas. Bataan. Ano nga yun? Wait lang, search ko. Virgo. Yun. Ano. Yung location na naglalakad sila sa street, yung maganda yung mga bahay. Okay. Ganda talaga. Hindi natin napuntahan yun. Tsaka yung isa, meron din tayo hindi napuntahan, yung Marsa Clock. Marsa Shlock. Oo. Pinuntahan namin yung... Saan yan? Yung may So, meron kami pinuntahan sa Marsa Shlock na parang weekend market. Ay, okay. Oo. Pero pagdating namin doon, parang hindi namin alam kung late ba sila or tapos na. Pero weekend ba kayo pumunta? Baka naman makademand kayo. Hindi, weekend kami pumunta, pero apparently, yung araw na yon wala. Oo. Tapos meron doon nag-iisang Nalaman nila pupunta sila. Isa na Saturdays yata wala or something. Basta isa Pupunta si lang GK Isara! Wow, ha? Pero nagpunta kayo nandun. Nandun talaga siya. As in, kumain pa kami. Nag-shopping pa kami ng mga carpet. Ganyan. So si Tonet yung Oo. iniwas. Correct. Tapos, dapat magpa-vlog kami doon. Dapat doon namin i-shoot yung episode namin sa Walang Kwentang Podcast. Pagdating doon, walang gano'n. Walang gano'n. Tapos meron lang doon isang store na bukas. Yung parang
bilihan ng mga, anong tawag doon? Pastries. Ang generic. Anong tawag doon? Ano? Yung may cream sa loob. Tapos parang... High road. Presto. Art. Ano? Tapos- Eclair. Eclair, hindi eclair. Ano ba? Ano yun? Para siyang steak, oh. Champola. Nakalimutan ko yung tawag. Ano? Kaya mo yan. Kanoli! Ayun. Ayun. Ikaw, Tonet, ano yung favorite mo na spot? Ano nga yun? Yung may pababa, tas doon tayo uminom. Tas Pansanhan. Chill out? chill top kasi. Chill out. Yung may hagdan pababa, tas doon yung ano. Ano tayo na-shoot yun? Cafe Society. Maleta pala. Cafe Society. yung may mga This one. May dun sa, sa partner ng Valeta, parang, yung mga bar nila, pababa kasi, so may hagdan yung mga bar, nandito yung mga bar, isang mga alleyway siya. Tapos yung, kung saan kayo inom, pwede sa labas. Tapos may hagdan, tapos yung view mo, yung dagat. Pero dahil gabi na kami, hindi namin nakita yung dagat. Pero, gundo lang. Ang pinuntahan namin na bar, Cafe Society. Tapos, very creative yung mga cocktails. So, kung gusto niyo, kung mahilig kayo sa cocktails, very creative yung cocktails. Tapos, ang ganda, ang fun lang nung vibe, di ba? Na parang, nasa labas kayo, kahit sobrang lamig, doon tayo sa labas. Mai-push lang to. Tapos, yun, tapos parang young yung vibe niya eh. May mga bar na medyo matanda yung vibe. Pero, in fairness sa natin. Diba? Senior eye. Para siyang yung vibe niya, para siyang Cubao X. Yes, parang siya ko parang mga kabataan na having a good time. Sa movie kasi, napakita doon na very tight-knit yung Filipino community doon. Medyo mahaba yung research namin dun sa habang sinusulat. So, dun sa Malta, ang daming mga Pinoy, tas ang dami rin nilang mga activities. Meron pa nga daw silang paliga dun na basketball, na sa sobrang daming mga Pinoy dun, parang nagiging all year round, di pa tapos yung liga. Ang daming teams. Ganun daming teams, parang bago round robin. Ganun kadami mga Pinoy. Tas, parang, mostly, weekend sila talaga nakakapag-meet. Tapos nung nag-shoot kami doon, ang daming mga Pinoy na gustong tumulong, na naging friends na rin nina Ray, nina JP, kasi nakailang balik nga sila. Tapos, hindi ko maalala kung anong number, gano'ng karami yung mga Pilipino. Parang sabi nung sa consulate, nasa more than 10K. More than 10K Filipinos. Tapos, Madami na rin for Madami such a na small rin. country. yes. Tapos nung nagpunta kami doon, dahil nga sobrang happy sina Jolens at Marvin makihalubilo sa fans. So, nagsabi lang kami na pupunta kami sa cafe na to, tapos kung gusto niyo mag-meet and greet, okay lang. Para makita nila yung fans sa Malta. Kasi nga, doon kami nag-shoot. Lomi yung daming pupunta. Ay talaga. As in, hanggang labas ng kalsada. Hindi na sila lahat nakapag-meet and greet kasi sobrang tagal na namin. Tapos yung may-ari na Maltese na ano nangyayari? Kasi na nandito lahat. So, ang nangyari, ginawa namin para lahat sila ma-meet sina Jolens. Nag-flash mob sila. Nag-chuba-chuba. Ay. Na sobrang daming tao talaga na, parang biglaan lang. Hindi talaga sinabi na invitation. So, ganun kadami. Napanood ko ngayon sa TikTok niyo. Oo. Project 8. Daming tao. Super. Tapos, kilala nila si Marvin at Jolina. Iba nagdala pa ng mga anak nila na hindi nakilala. Mga apo, hindi nakilala si Marvin at Jolina. Tapos, sumayaw sila ng chuba-chuchu. Tapos, alam pa nung mga... ang tagal na nila Ay, sayaw na chuba-chuchu. Hello. Diba? Alam ko ano nila. Sa lahat ng i-guess namin dito, sa series na to, kailangan namin malaman yung travel style nila. So, papapiliin lang, para siyang this or that lang. Kailangan nyo lang pumili kung ano yung... May points nito. Yes! Sasabihin ko. Wala na. Bobo! Sa meals on board, ano ang usual order mo?
Beef or chicken? Ma'am, beef or Kasi nasa baba pa yun. Sunod sila. Luluhod pa muna. Okay. Ano yung mas madalas yung order? Regardless of anong luto. Pero madalas na go-to. Ako chicken. Ako din chicken. Is there any particular reason? Lighter kasi Parang, oo. pack light or like overpack kayo parate? Overpacked. Naisip ko Overpacked kami. Oo, overpack. Isipin ko. Kasi minsan, pag kunwari nasa... Kasi minsan kapag Vietnam ako pupunta, pack light ako kasi doon ako mamimili. Pero sa iba, overpack. Pag siguro mga 2 days lang, 3 days, pack light para hindi na kailangan mag-check-in. Oo. Pero pag yung... Pag may mga shoot kayo. Oo. Kayo, dapat sumasagot din kayo para nakikilala ko yun ng audience mo. As a producer. Pakalay itong dalawang to. Oo. Pakalay. Ayoko hindi. Hindi, Overpack. CS lang, overpack. Pack light. So, minsan ka pinapalagay ko na lang sa Oo. siya na yung bibili ng Ako'y talaga. luggage. Lalagay ko na lang sa kanya yung gamit ko. Summer or winter? Summer. Ako winter. Ay, para tayo. Pawisin ako eh. Summer. Hindi ako naman, ang daming pinapak. Pwede bang fall? Ako, ang dami kasing hindi dun sa weather. Carry lang ako din sa winter as a weather. Pero dun sa pinapak na mga parang yung kalahati ng mo, for coats lang yun. At Meron kasing heat tech. hindi pa Magbawa rin. ka ng maraming Sobrang heat tech. lamigin ako, Super. Oo, mas may magpapaka ng coat, ganun. Pero mas marami akong kailangang intindihin pag summer. Kasi, syempre, nagpapalit kasi ako ng damit. Okay. Hindi siya parang pag winter na kahit isang buong araw yun lang yung suot. Parang Tama ganun. naman. Yun yung doon ako nagpapalit ka ba ng damit? Mas lang talaga. Parang hindi mo na kailangan mag-extra Tsaka less for me parang dadali ko ba to? Hindi. Dadali mo na lang kasi summer naman eh. So parang hindi kang... Pero totoo naman pag winter, konti lang yung... Konti lang yung damit. May coat ka lang talaga. May coat lang. Ayun. Related doon, beach or mountains? Highlands or islands? Ano ba talaga? Ang hirap naman, no. I will not join the trip. City Easy ka. ako. May meeting ako. Kailangan ng wifi. Okay na. Wag na kayo na yan. Next na lang. Beach or mountain? Oo. Baka beach. Pero kung dati, Mm-mm. mountain ako. Magsagada, gano'n. Bago. Ngayon, pag matanda na ako, City. city na. Sa city mismo. Kayo? Ako mountain. Beach. Kahit na mainit. Nagsiswim ako ng kahit na 12 o'clock, 11 o'clock. Talaga? Sunburn. Oh, okay lang. As in gusto ko yung beach. Parang happy place na. Sa aeroplano, tulog palagi or nood ng movies? Pwede yung half. Parang both. But street food or proper restaurants? Pag nasa travel, Restaurant. Ako street food. Feeling ko kami ni JP yung magkakasundo pag nag-travel. Oh. Ang gastos natin kasama sa pool. Dati street food ako. Pero people grow. People change. People evolve. Pero ngayon lang din naman ako mag-street food. Itinerary or chill-chill lang? Ako chill-chill. Chill lang. Same. Pag tumatanda. Oh. Actually, yung trip ko sa Berlin, tsaka papunta sa Australia, wala pa akong ticket. Sobrang chill. Pinakagabok na siya. Kasi yung wala pa rin. Sobrang chill niya. Wala pa yung ticket. Nakalimutan ko na naman. Sorry ko sinasabi, hindi. Pag Wednesday or Thursday. Ano ba yung pag Wednesday or Thursday, mas mura. Ending, Sabado na. Oh my God. Sige. Pero sa mga followers namin, makakalimot din po talaga. Yun yung niya. Oo, hindi. Defining Maalala. trait. Yun ang kanyang defining gravity. Pag nag-explore abroad, ano yung mas madalas niyong gawin? Using public transportation or private tour? Ayaw ko public transport. Public transport, public tour.
Transport. Like, kunyari, magti-train or bus na public. Mga tour guide, gano'n. Or Yung maramihang, service kayo. kapag family, private, May sense naman. baka may masabi pa. Oo. Baka may masabi yung ano ba yan? Hindi planado. Oo. Kapag talaga papaakatin nyo ako dyan sa... Ito na. Sakit na nga nito. Malayo pa ba? Okay, one long trip or multiple short trip? Kunyari, may 1 month kayo. Kunyari, nabigyan kayo ng 1 month. Anong gagawin nyo din sa 1 month? Pangit naman, sino bang gumawa nito? Hindi, pero ano mas gusto nyo? Kasi may mga tao na parang 1 long trip lang. May iba naman na parang hanggang 3 days lang talaga sila. Tapos babalik na sila. Pero maraming ganun. Ako ayoko ng 3 days lang. Parang sobrang clean eh. 4? Feeling ko kung kailangan talaga sobrang ikli, 4 days yung Minimum. Pero ayoko ng parang 1 week sa isang lugar lang. Ayaw Sa mo isang ng 1 city. week? Gusto mo mas matagal than 1 week? Mas, ano sabi? Ano sa'yo? Ano sa'yo na? Basta yan, parang feeling ko minimum 4 days sa isang city. Ganyan. Ikaw, Tonet. Parang mas ganun, mas sa isang lugar. Pwede ko kayang 1 month na ano, gusto ko bumabalik sa Pinanggalingan. main city. Sa Quezon City. Tapos gusto ko dati siguro, nung bagets-bagets pa ako, syempre ano tayo, maximize. Greba, so every 3 days, ay po, kaya yung mga backpacker, di ba? So, yun, nung bagets pa ako. Pero ngayon na parang kaya mo na, may budget ka na, mas gusto ko yung ano, nakakapag-explore ka ng mahabang panahon. Yung parang umaabot ka na sa point na, ewan ko, baka gano'n na rin kasi dahil tumatanda na. Dati, di ba, pag bagets ka pa, parang, 6 a.m. Kinusat mo lang. Yung tour. 6 to 10. 11 to 3. Tapos, yung check out na kung madadagdagan tayo ng Kaya pag umihin nyo, dapat iinom pa kayo, ba't to pa? Parang nakarasi ako na. Kasi 6 a.m. ulit na maximize. Pero ngayon, na parang carry mo na, dahil mas may budget ka na, 11 a.m. gigising, gano'n. Parang ano na lang. Hindi na masyado nagmamadali. Pero meron, kaya pa rin naman na, kasi syempre, kunyari, mga tour na. Kapag may schedule. May schedule, syempre. Hindi ka naman yaman hindi na Yung pinaka-important na question natin. Window or aisle seat? Ako island. Appear. Ako dati, window. Window yung kasi ayokong inaabala. Di ba hanggang ngayon? Ayoko na inaabala ko na. Si parang si ate naman, wala Tapos window kasi yung window, nakakasandal ako, yun. Tapos, ayoko na middle seat, ayoko na may dalawang katabi. Ayoko ng middle seat. Pero tayo nasa middle. Tapos yung nangaagaw pa sila Ng arm supposedly, may nabasa ko na yung armrest talaga, pag middle seat kasi, yun pa rin. Kasi wala ka ng, malas mo na di ba? Tapos pati armrest. Pero nung lately, nung mga long haul flights, parang mas okay na ako na aisle seat. Para nakaka-stretch. Sa liit kong to, gusto ko pag nakaka-stretch. So, okay na ako abalahin yun. Pero pag sobrang liit ko, dahil maliit nga lang ako, parang minsan, di na ako kailangan gising, hindi na ako mawala. or nakakadaan sa kanan. Gusto nung tulugan kayo. Excuse me. Huh? Ako ba sila? Pero yung nakaka-stretch talaga. Oo. Pero kapag mga short trip, like mga, kunwari, Asia lang. Like, cabs lang. Parang kare lang yung Window. Kung ano na lang ibigay. Oo. Pero yung talaga ng middle seat. Umabot na nga ako sa Dati kasi parang akala ko, na lang, kung saan na lang yung bet. Kung ano na lang yung maabutan ko sa check-in. Yun na lang yung gustuin ko. Pero, dahil nga, napapagod na ako sa mga long haul. Pagod pala. Minsan, nagbabayad ako for yung gusto kong seat. Na yung nasa harap talaga. Na, kung tutuusin, mukha lang siyang mahal.
Pero sa totoong buhay, pag kinompute mo naman siya, yung comfort mo sa isang 9 hours and another 9 hours na flight, parang worth it naman. Worth it naman siya. Kasi 1,500 mga ganun, di ba? 1,500, 1,000. Mukha lang na mahal naman yan kasi ganun tayo pinalaki yung parang Upuan lang eh. Diba? Bibili ka ng... libre naman. Parang sa shopping na, online shopping, 25,000 yung binili mo. Magbabayad ka ng 250 na shipping fee. Boya, mahal naman ng shipping fee. 23,000 binili mo. Gusto pa libre yun. Pero yun yung mga natutuhan ko later on in life. So, invite niyo muna yung mga nanonood sa atin. Please watch XX Lover starting February 12. Sorry. May nakaalala ka? Also starring Lema nito rin. Starting February 12, 2025 in cinemas nationwide and starting February 21 sa US and Canada and coming soon in Middle East, Australia, New Zealand, Europe, and Hong Kong and Singapore. So at sa 6 mini countries. May Malta. Ay, may Malta. Oh. Sorry, Malta. Ipapalabas ito sa Vatican City. Sa Sistine Chapel. So, kami na yung gawin yung Valentine date. Kasi Valentine week kami. So, parang feeling ko ang best na isama nyo, kung hindi yung jowa nyo, ay yung mga nakasama nyo. Mga ex, lalo kapag may bala kayong maipagbalikan. Pag-move on. I think this is the best. Really is the best, yes. Pero feeling ko, isa sa mga best na companions nyo, yung mga kasama nyong lumaki, yung high school, college, and sa work, na masaya tumawa. Kasi talaga siya, for me, very fun movie to watch na mas masaya siya panoorin kapag may kasama kang tumawa at kilig. Ayun, so, What she said. so XX Lovers nga, So XX Lovers, February 12, starring Julina Magdangal, Marvin Agustin, Lois Andalio, and Juan Carlos. And directed by JP Haba. And written and produced by Tonette Cadaune. And written din ni Christine Gabriel. Yes. Brought to you by Project 8 Project. Gusto ko yung brought to you. Event. This is brought to you by Binora Cooking. Presented. Produced. Produced by Project 8 Project. That's the shot. Ano to? Cornerstone. Cornerstone. CMB Warner. Distributed by Warner Brothers Philippines. And, ang walang kwentang channel. Yes. So, ano ba? Gusto nyo ba i-share mo URL nyo? Nasa YouTube na rin kami. Kung gusto nyo panoorin yung podcast namin, ang Walang Kwentang channel sa YouTube. I-search nyo na lang. Yes. Nasa Spotify pa rin kami ang Walang Kwentang podcast. Nandun din yung mga episodes ni ES tsaka ni Vince. Yes. Tapos hindi pa sila nakakabalik. Oo nga, medyo matagal na yung last time. Oo, doon ko sinabi yung na masarap ang andok sa Boracay. Hindi kami ba nakapag-Boracay? Ganito yun. Di ba sabi niya, ang sarap kaya ng andok sa Boracay. Tapos di tayo nagre-react. Tapos sabi niya, nakapag-Boracay na ba? Sabi ko. Doon yun sa episode. Mas pasok sa andoks? Talaga ako. Ako na pobre. Kala mo kailangan ng visa. Kami ni Vince, napanood namin yung XX Lovers and parang yung kanina tinanong ko yung expectation niya sa Malta. Parang meron din kaming certain expectation sa movie. Kasi parang ina-expect namin na mostly throwback siya. Parang nostalgic siya. And for the first half, ganun naman yung binigay. And then sa second half, binali niya yun eh. So parang it still gave us something na very refreshing. It's nostalgic and refreshing at the same time. Yeah. Yun yung ating review for... Parang pineapple juice. Ayun, yun yung Nostalgic and refreshing. Magkakaroon tayo ng mas marami pang ganitong episodes.
Pero bago yun, panoorin nyo muna yung XX Lovers sa February 16. 16? Iba. February 12! Ito may Paano kung 16? Hindi na pinagmaayos yung Pa-edit ka agad, mali naman yung date. Okay lang, tagalan nyo na lang yun. Sa itamaan yung date. Kakalabas ko lang po ng hospital. May bukol pa po siya. Oo, so pagbigyan na. So that's all for now. Remember, ay, thank you pala. Kaya pa, girl. Thank you pala. Ayun, so that's all for now. Pagkadahan. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip Worth it!